para sa atin, at least maliit lang yung na-increase. Pero ibig sabihin, mas magiging mahal ang bigas. At alam mo, Bombo Justin, ibig sabihin nito, yung mga sinubukang gawin na remedyo ng gobyerno noong nakaraang taon, mukhang hindi natin magagawa yan ngayon. Medyo mas magmamahal ang bigas. Pero ang gusto natin na kaakibat ng pagpapataas ng presyo ng MSRP, sana this year, tataas naman ng presyo ng palay. Kasi last year, talagang grabe yung bagsak eh. Grabe yung pangkalugi. Pero sabi ko nga, may ginawa yung administrasyon, nagkaroon ng import ban. So kahit papaano, hindi ganun karami yung bumahang imported na bigas sa Pilipinas noong 2025 compared noong 2024. So para sa atin, katanggap-tanggap na na-increase ang MSRP to 45 pesos. Pero sana yung may increase sa presyo ng palay, wag lang 2 pesos lang. Sana mag-increase pa ng mas malaki kasi kailangan natin bumawi. Import ban na inisyo ni Presidente. Iba nga ang pangako niya, by September wala nang papasok. Kaya lang, bigla namang pinapasok ng Bureau of Customs, nag-issue ang DTI ng memo, kaya may nakapasok pa na around 340,000 metric tons. Kaya yung inaasahan natin na sana during September kung kailan nag-aanihan, meron sanang maitaas na presyo ng palay, hindi tumaas dahil nga may pinapasok pa eh. So, dahil dyan, nagsampa tayo ng kaso sa Ombudsman. Yes, maganda yung ginawang hakbang ni Presidente ng Congress na mas malaki ang budget na maibigay sa mga magsasaka. Kasi nga, mas malaki ang budget ngayon ng Department of Agriculture. So, magpasalamat tayo kahit papaano, lumaki. Kaya lang, magkaiba yung ginagawang batas sa pag-implement ng batas. Kasi maganda nga yung batas, pero kung ang mag-i-implement naman ay mangungurakot lang. So ano nangyari sa pondong binigay sa mga magsasaka? Maibubulsa lang. Kaya hindi natatapos ang trabaho ng Presidente at ng Congress at ng Senate sa pondo na ibinigay sa mga magsasaka. Please pakimonitor. Sana hindi ito mapolitika at sana naman hindi ito makurakot. Matagal ko naman nang ipinaglalaban yung sa GIPSAKA. Kumbaga, yung government agencies, pati LGUs, sana bumili sila ng produkto sa mga magsasaka lang. So, sa totoo lang kasi sa government agencies, ang pinakamalaking government agency na bumibili sa mga magsasaka ay NFA lang. At ang nabibilhan lang niya, puro magsasaka lang ng palay. Yung ibang tanim, halimbawa ng mais, sugarcane, coconut, hindi yan nabibili ng NFA eh. Talagang puro palay lang. Pero dahil may sa GIPSAKA, kahit papaano, ang ibang government agencies nire-require na ang i-prioritize mga magsasaka. Diretsong makabili sa mga magsasaka. Yung 20 pesos na bigas, sa totoo lang kaya natin dati yan eh. Kung nabigyan natin ng kumpletong tulong yung mga magsasaka, hindi tumaas ang presyo ng abono, kumbaga, kahit paano posible pa noon eh. Pero ngayon, dahil nga wala na, may inflation na, napakahirap na talaga ng 20 pesos na bigas, hindi na natin kaya. Kahit tayo na nagtatanggol para sa mga magsasaka, gusto natin yan kasi nga nakakatulong yan sa mga consumers. Pero ayaw naman natin na itulak yan na mapapahamak yung mga magsasaka. Pagka umangat ang presyo ng bigas, sana naman pati presyo ng palay. Kasi nung nakaraang taon, bagsak ang presyo ng palay, pero yung presyo ng bigas hindi naman bumaba ng ganun katindi. So sana naman this year, bigyan natin ng patas na presyo yung mga magsasaka. Patas na presyo na nga itong bigas, sana patas na presyo naman din sa mga magsasaka natin. Kasi nalugi na tayo last year eh. Otherwise, ano mangyayari sa atin? Bebenta na lang nila yung lupa nila. Magtitigil na talaga sila sa pagsasaka. Sino magpapakain sa atin? Mas magiging reliant tayo sa imported na bigas.